Okay. Tulad po lagi ng aking sinasabi at binabati ko po kayo, no, na magandang gabi po sa inyong lahat. Nawa po lagi kayong patnubayan kayo lagi ng ating Panginoon Diyos. Ligtas po sa anuman pong sakuna, anuman pong kapahamakan, lalong-lalo na po sa anuman pong mga karamdaman. No? Kumusta po ba kayong lahat? No? Shoutout nga ho pala muna dito sa ating mga kaibigan na kay Bud Sirano ng sa barangay tayo, kay Cherry Light ng SMNI, kay Toto Kausing na po, at sa lahat po ng mga aking manonood, no? Meron po tayo ditong pag-uusapan at meron ho sa ating isang followers, no, na ikangang kumonsulta, no, at para ho madinig ninyo at maturuan po natin kung ano po yung mga dapat gawin, no? Thank you Obed sa Tensuan, ano? Okay? No, so ngayon, ang pag-uusapan po natin, nakita niyo ba yung title? No? Nakita niyo yung title, no? Bakit hindi taga Muntinlupa ang first nominee ng One Munti Party List? Pero anyway, no? Unahin po muna natin na yung ikangang aking followers na humingi ng tulong, no? Na humingi po sa akin ng tulong, no? Para nasa gayon, no? Mabigyan natin ng unang-una na sinasabi ko sa mga kumukonsulta po sa akin, hindi po tayo abogado, ha? Hindi po tayo abogado, pero tayo po ay nakakaintindi po ng batas, lalo na pagdating sa pag-usapin sa barangay. Okay? No, now, yan po yung ating ikangang pag-uusapan para naman po nang sa gayon, no? Tinatawagan lang mo natin yung isang followers ko na humingi sa akin ng tulong, no? Tinatawagan po natin, sana sagutin at bigyan ho natin ng payo kung ano po yung ikang mapapayo natin sa naging problema nila sa probinsya, no? Ito po yung taga-probinsya, taga Nueva Ecija po, no? Taga Nueva Ecija po ito, no? Tatawagan natin para nang sa gayon madinig po ninyo at magkaroon din po kayo ng idea, no? Para kung ikangang na mas maganda na malaman ninyo at maging tayo rito na hindi tayo nagiging inosente pagdating sa batas, lalong-lalo na pagdating sa usapin ng barangay, no? 'Di ba? Okay. Tawagan ho natin ulit, no? Baka lang kako meron siyang kausap, no? Okay? No? Tawagan natin. Okay. Para ko kayo meron kayong mga idea, no? Na hindi ho tayo dapat ginagago ng mga politiko, no? Hindi ho tayo akin ho dito, inuulit ko, hindi po tayo abogado, pero nakakaintindi po tayo ng batas, lalo pagdating sa usapin ng barangay, no? Okay? Nailan natin, giring, nadidinig naman ninyo, di ba? Okay? Wait lang, ha? Para ho, ikangang malaman natin kung ano yung pwede natin maitulong sa ating mga kababayan na hindi lang po, no? Dapat po talaga, mga ganito, mabigyan ho natin ng kaalaman pagdating ho sa batas, no? Pagdating ho sa batas, dapat mapaalam natin yung mga tamang proseso, no? Okay. Kasi po ito, nagreklamo po itong tao na to sa barangay nila doon sa Nueva Ecija ngayon dahil hinabol ng taga. Thank you Nak, thank you NG Yunji Nak, thank you for watching, no? So ngayon nakita niyo ba yung title ko, di ba? Okay, tawagan na lang ho natin ulit, no? Tawagan po na lang natin ulit, no? Para na sa gayon. Okay, pag-usapan po muna natin yung title ko na bakit hindi tagawan mo
lehitimong taga Muntinlupa ang first nominee ng Juan Munti. Okay. Ito, explain ko po sa inyo, no? Alam po ninyo, ito talagang pakinggan po ninyo at kayo na po ang humusga kung tama po ba si Daddy Bird, di ba? Kung sasabihin nila, kunyari ng mga taga Juan Munti Party List, totoo naman po talaga pwede kang kumuha ng nominee ng kahit saan lugar po, no? Thank you for watching, Nak. Magandang gabi sa'yo, kay Kat Nagata. Nak, mag-iingat kayo. Kayo nila MG, tsaka nila Sahiatsu. Now, ganito. Alam po ninyo, tama po talaga na pwede naman talaga tayong humire ng ikangang o magsali ng hindi naman po talaga dahil party list po yan, that's national. No? Pero, ang ipaintindi ko sa inyo, ano ba ng title nila? Juan Munti Party List. So, ibig sabihin, Juan Munti, dito po sa atin yan, Juan Muntinlupa, di ba? Okay. Tandaan po ninyo, mga kababayan, ang rinirepresent natin is Juan Munti. No? Ngayon, bakit ba hindi si Joje Alcaraz ang first nominee? Di ba? Bakit hindi si Joje Alcaraz ang first nominee? Or si Dr. Chavez ang first nominee? Bakit si Attorney Garcia ang first nominee na ang sa aking pagkakalam, yan ay taga Batangas? O kahit pa nakatira siya dyan sa ikangan dito, sa Ayala, Alabang, pero lihitimo po yan, sa aking informasyon, taga Batangas po yan. At iyan, pag hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, no? Pero ito yung mga opinion ko lang to, to be clear with you. Mga opinion ko to. Bakit? Di ba? Iyan daw, pamangkin yata o kamag-anak ng mayor diyan sa Tanawan, Batangas. No? Kaya nga ako, nag-question ako, bakit hindi first nominee si Dr. Chavez o kaya si Joje Alcaraz? Sa akin akin lang ito opinion ko to, at binabasa ko lang yung takbo ng laro ng politika rito. So now, ngayon, mga kababayan, alam po ninyo, no? Si Joje Alcaraz, ang alam ko, iyan ay meron niyang kasong perpetual disqualification. No, now, para walang silip, magte-third nominee siya. Para na sa gayon, no, magte-third nominee lang siya. Para walang walang makapuna na humalukay ng kanyang naging kaso doon kay Big Chua. At alam naman po lahat yan ng mga taga Muntinlupa di ba? Iyan, sa mga hindi nakakaalam ngayon, malalaman niyo po ito ang totoong istorya. Iyan po, si Joje Alcaraz, meron po yan naging kaso na perpetual disqualification at deklarado po yan ng COMELEC. Okay? So now, ngayon, alam po ninyo, sa akin lang ito, sabi ko nga sa inyo, bakit hindi kaya si Doc Chavez ang naging first nominee? Taga Muntinlupa yan, di ba? Now, sa totoo lang, sa aking sa aking pagsasaliksik, si Joje Alcaraz, walang tiwala yan kay Dr. Chavez. Bakit? Bakit? Siyempre, kung makakakuha nga naman sila ng one seat, sa tansya mo ba, mapaparisan ni Joje Alcaraz si Doc Chavez? Siyempre hindi, congressman, i-avail ko na yan, di ba? Hindi yan. Kaya ikaw, Doc Chavez, mo, kung bakit hindi ikaw ginawang first nominee? Di ba? O kaya bakit hindi si Joje Alcaraz ang first nominee? Alam niya kasi, dahil may naging kaso siya, na perpetual disqualification, nung panahon, nung tumakbo siyang vice mayor, na natalo siya. Ilan lang lamang niya, pero lumabas ang decision ng Supreme Court, ng COMELEC, perpetual disqualification siya. Yan po sanang tatandaan ninyo. Pinapaikot kayo rito ng mga klaseng mga politiko na Iyan, ako'y nagkatanong lang. Di ba?
At hindi naman kaila sa buong Muntinlupa, alam po ninyo yan. Huwag ko kayong ika nga magbulag-bulagan. Di ba? O biglang kumonti na nanonood. Bakit? Natakot na naman ba kayo? Ha? Natakot kayo? Ha? Biglang bumaba o nag-hide na lang kayo. Di ba? Yan po ang totoo niyan. Ngayon, hindi ko lang maintindihan bakit walang nagpapile sa COMELEC na sino man ng mga politiko rito na para mag-file ng disqualification diyan kay Joji Alcaraz. Yan po yan. Nagtataka lang ako kung bakit walang sino man politiko rito ang nagpapile niyan para disqualification ng Joji Alcaraz. Diba? No, now, ano ang ebidensya dyan? Tingnan mo. Unang-una, para sa hindi mga nakakaintindi, unang-una, bawal po ginagamit ang pera o pondo ng gobyerno para sa party list. Okay. Bakit ko nasabing pondo ng ano yan? At bawal ang foundation. Ano ba pinatatakbo ni Joji Alcaraz? Di ba yung care card na yan? Foundation yan. Asaan ang pera ng care card? Ano ba ang pakinabang sa atin yan? Sasabihin na naman, Daddy Bird, paulit-ulit. I don't care kung ano man sasabihin niyo na paulit-ulit ako. Pero, yan yung katotohanan. Di ba? Isipin niyo, ewan ko kung bakit wala sino man politiko rito ang nag-iisip na mag-file ng disqualification case kay Joji Alcaraz. Ngayon, ako'y nakakapag-isip ngayon, napalagay ko, ako, siguro lang ang hinihintay ninyo para makapag-file ako ng disqualification kay Joji Alcaraz. At gagawin ko yan. Magpa-file ako. Kung kayo, puro bahagang buntot ninyo o takot kayo, ako, hindi ako natatakot, sino man politiko rito. Dahil karapatan natin yan, dahil kung tayo'y linoloko. Diba? Isipin mo, ganyan ba gusto nyong mangyari sa Muntinlupa? Ganyan ba gusto nyong mangyari sa mga anak ninyo na kayo pinaiikot ng mga gagong mga politiko rito? Sige nga. Diba? Gusto nyo ba yan? Ha? Yan ba gusto ninyo? Mga kababayan? Yung gagaguhin kayo ng mga gagong politiko? Na alam naman nila, iyan, gusto lang yan ipalusot ni Joji Alcaraz. Para sa akin, sabi ko nga sa inyo, and this is my opinion. Gusto lang niya, kung walang magpapail, dire-diretso na yan. Hahayaan nyo ba yung ganyan? Na ang manunungkulan sa atin, may kaso na perpetual disqualification? Sige nga. Kailangan ba ganyan na mamuno rito sa atin? May kaso ng fraud, ng pandaraya, sa eleksyon. So ngayon, ano gusto nila mangyari? Di ba? Dadayain na naman tayo? Ganun ba yan? Yan ang tandaan ninyo, mga kababayan. Di ba? Kaya mga kababayan, hindi po dapat kayo natatakot. Kaya nga, yan. Ako lang ang merong lakas ng loob. No? Ako lang ang merong lakas ng loob na magbunyag ng mga ganyan at malaman ninyo. Bakit? Hindi ako nagtatapang-tapangan. Alam ko naman na dahil may pera sila, pwede nila ako ipapatay. Pero, ano ang dapat kong katakutan? At kung wala namang katotohanan, di gawin nila, demanda nila ako ng cyber libel. Diba? Yan lang yan. Diba? Kaya, please lang, mga kababayan, iyan pinapaalam ko sa inyo. Yung tumatakbo na one munti party list na third nominee, meron pong kaso na perpetual disqualification. Tapos iboboto nyo one munti. Ano ba ang pakinabang ng one munti sa atin? Ano? Meron? Sinasabi nila, pag hanggat may munti, may batang munti. Hindi totoo yan. Joji Alcaraz, huwag mong sabihin yan. Dahil hindi totoo yan. Bakit? Bakit mo sinisingil kami sa care card? Sada, pupunta ang pera ng care card. Sige nga, ano? Saan na pupunta yan? Yan ang dapat mong ipaliwanag sa amin, Joji. Yan po ang dapat ninyong i-report sa amin, taong bayan.
kung saan napupunta ang pera ng care card. Kaya, sino mang kandidato dito, sino mang kandidato, na dapat yan, matanggal na yan, pagbabayad ng care card na, dahil ginagawa nilang palabigasan na lang yan. Ilang taon na tayong linuloko. Pag wala kang care card, wala kang 25 to 75 subsidy na hindi naman totoo. At sinasabi nila, yung 18 years old to 65 years old, meron kang, pre-insurance. Hindi rin totoo yan. Yan ang mahirap. Pinaniniwalaan nyo yung mga gagong mga politiko na hindi naman dapat yung paniwalaan yan. Na masyado na lang, nagiging tinatamasaan na lang nila yung ikang ating pagkasamantala nila sa pera ng taong bayan. Yung mga taxpayer na tulad natin. Yan. Kaya nagtataka ako, bakit dito, sino mang politiko, walang humahalukay niyan? Na alam naman yan ng lahat. Na meron siyang perpetual disqualification nung kalaban niya, si Big Chua. Diba? Yan yun. Tapos, ang dali naman dayain yan eh. Alam mo kung ninyo gagawin? Marami nang proven dyan. Ginawa na yan ni Rowena Guanzon. Yung sa mga PWD. Lahat ng nominee pinag-resign niya para siya ang umupo. Di ba? Ganyan din ang gagawin lang dyan. Bakit? Pag-resignin lang ni Joji Alcaraz para kung makakakuha sila ng one seat, siya uupo. Ang tanong, ibibigay kaya sa kanya? Bibitaw kaya si Doc Chavez para siya ang maging, mag-resign kaya si Doc Chavez? Kaya Doc Chavez, tanda mo, walang tiwala sa yan. Kasi kung may tiwala yan, bakit hindi ikaw ang ginawang first nominee? Siyang nag-apply na maging first nominee. Yan po yan. At isa pa, tandaan ninyo, bawal ginagamit ang empleyado ng gobyerno para dyan sa multi-party list niya. Bawal po yan. Pag pinapasweldo ng taong bayan, hindi po dapat maging kwalipikado as party list. Kaya nga, ginagago lang kayo ng mga yan na hindi naman dapat kayo magpagago. Diba? Yan po yan. Kaya, mga kababayan kong mga Montilipeño, ayusin naman ninyo. Ayusin po ninyo. Diba? Ayusin nyo mga kababayan yung inyong mga ibinuboto. Diba? Diba? Yan o yan. Alam po ninyo, sabi ko nga sa inyo, hindi po tayo abogado, ha? Hindi ako abogado. Nakakaintindi lang po tayo ng batas. Pero pag alam ko, nang gagago na sila sa taong bayan, hindi ko papayagan yan. Tandaan ninyo. Because of power of social media right now, yan po ang dapat. Hindi kayo dapat na natatakot. Ngayon, pinapaalam ko na sa inyo. Shoutout, maganda rin sa iyo, J.R. De Guzman, at kamusta mo ako sa apo ko sa iyo. Okay? Now, yan. Tapos, tinan mo sandamakmak na ang salapi nila. Sandamakmak na. Di ba? Tinan mo, saan napupunta ang intelligence fund ni Congressman Jimmy Presnedi? Saan napupunta ang confidential fund ni Congressman Jimmy Presnedi? Saan napupunta ang MOEE ni Jimmy Presnedi? Iyan, puro pera yan ng taong bayan. Napakakunat pa niyan. Ito pa. Congressman Jimmy Presnedi, totoo ba? Ako'y nagtatanong lang. Dahil ayon sa aking bubuit, ito naman, kaya nga ako'y nagtatanong, yung anak mo raw, sikat na sikat pala sa Sogo yan. Dahil nagwawala. Akala mo kung sino. Akala mo kung sino. Yung anak mo,
Congressman, kaya palagay ko, kaya ka natatakot sa ambush interview dahil baka matanong ka dyan. Di ba? Ano, Congressman, tama pa ba ako? Ha? Baka matanong ka, no? Baka matanong ka dyan. No? Matanong ka. Ha? Kaya hindi ka makasagot, Congressman Jimmy Fresnedi, di ba? Sa mga ambush interview. Baka makaladkad yung pangalan mo, yung ginagawa ng anak mo. Di ba? Oh. Alam na yan. Magandang gabi rin sa'yo, Peli. Alam na yan ng buong Muntinlupa. Wala lang lakas ang loob sila. Pero ako, meron akong lakas ng loob para tanungin ka. Tandaan mo. Ba? Maganda rin sa'yo. Rose Saragusa. No? Magandang gabi rin sa'yo. Now, ngayon, ha? Huwag nyo kasing pinaglololoko ang mga munti. Ngayon, nabubunyag na ang inyong mga katarantaduhan, ang inyong mga kalokohan. Kaya nga, boboto pa ba kayo ng One Munti Party List? Kayo na ang kumukuha ng batong pinukpok ninyo sa sarili nyong mga ulo. Yan po yan. Kaya mga kababayan, it's time na imulat nyo ang inyong mga mata. Mulat nyo, no? Na hindi na kayo dapat nagpapagago at nagpapaloko sa mga gagong mga politiko. Tingnan mo, nagna-national sila, pero yung serbisyo publiko dito mismo sa sariling lungsod natin, kulang-kulang. Diba? Kulang-kulang. Diba? Oh. Kulang-kulang ang serbisyo. Diba? Ngayon, eto nga ho pala, putulin ko lang muna, no? Ikikwento ko lang po sa inyo yung kaso po nung naging sa mga hindi po nakakaalam, naging kaso po doon sa Nueva Ecija, hinabol po ng taga yung bata. Eto, yung kapitan dyan, dyan sa Nueva Ecija, na nalumapit sa akin, ngayon, eto, pinagtatakpan, walang alam yata itong kapitan na to, at siguro, tanga, di ba? Ang sabi, kailangan daw mag-hearing pa. Tandaan mo, kapitan, pagbawsi ang pinag-uusapan, iyan ay tinatawag violence against women and children. At yan, child abuse yan. Dapat yan, hindi na dumadaan ng hearing yan, diretso na lang yan. Tandaan mo. Kapitan, dyan sa Nueva Ecija. Tandaan mo. Hindi na dapat yan. Huwag mong paikot-ikutin yung tao na yan dyan, nasasabihin mo, kailangan pa mag-hearing. Alam mo, napakatanga mo. Yan dapat kayo, nagseseminar kayo sa DILG. Alam niyo yan. Pagdating na bawsi ang pinag-usapan, hindi nakikialam nga kapitan dyan . Diretso na yan, dadali na kagad yan sa presinto para mahuli yung tao. At diretso makakasuhan yan. Huwag nyo sasabihin, paabutin nyo pa ng Lunes. Tanga! Ikaw ay tanga kang kapitan. Pagbawsi ang pinag-uusapan, tandaan po ninyo. Maganda rin sa'yo, Boy Golden. Pagbawsi po ang pinag-uusapan, mga kababayan, diretso na po yan. Wala na pong hearing yan. Pagbawsi lang yan, diretso na po yan doon sa diretso na yan. Wala nang hearing yan. Tandaan po. Kaya dyan sa Nueva Ecija, yung kapitan, huwag kang tatanga-tanga. Huwag mong paikutin yung tao na yan. Huwag mong paikutin yung nagrereklamo na yan. Alam mo naman yung problema di ba? Alam mo yung problema, kapitan. Ngayon, kung tatanga-tanga ka, mag-resign ka na lang. Mag-resign ka, kapitan. Dahil sa kang inutil na kapitan. Kung hindi pa ako tumawag, hindi niya pagkakasuhan.
Di ba? Dahil kasi, kumpare mo. Ha? Walang dapat, pagdating sa batas, wala dapat kayong kinikilingan. Dapat, parehas yan ang pagtingin ninyo. Kaya kamag-anak mo yan. Ako nga, anak ko eh. Sabi ko sa mga anak ko, pag ikaw gumawa ng katarantaduhan at talagang nagkasala ka sa batas, ako mismo ang magpapakulong sa anak ko. Yan. Kaya kayo, mga kapitan na pulpol at bobo at gago, mag-resign kayo kung tatanga-tanga kayo. Imbis na kayo ang nagtuturo sa inyong mga constituent para sila tulungan, kayo pa, dahil kumpare, dinadown ninyo. Tanga! Ako pa! Ako babanggain mo? Oh. Tingnan mo. Ano ba rin ireklamo nyo? Child abuse. Ayun ba? Kung di ka pala tanga, alam mo pag child abuse, diretso na yan. Wala na yang hearing. Tandaan mo. Huwag kang tatanga-tanga. Okay? Kapitan, kayong mga kapitan, nagse-seminar kayo sa DILG. Kaya huwag kayong mga eng-eng. Oh, eto pa. Balik tayo sa topic natin. No? Isiniwalat ko lang yung humingi ng tulong sa akin na taga Nueva Ecija. No, ngayon, balik tayo sa topic natin. Doon sa mga late na nanonood, sabi ko, di ba nakita niyo yung title ko? Bakit hindi taga Muntinlupa ang first nominee ng Juan Munti Party List? Simple lang yan. Di ba sinasabi ko nga sa inyo? Dahil kasi, iyan, plinaplano na talaga ni Joje Alcaraz yan, na ganyan, iyan, kabrad niya yan, yung si Atty. Garcia. Kabrad niya yan. Hindi ko sinasabi na hindi tayo pwedeng mag-hire ng ibang lugar pagdating sa party list. Kasi national po yan eh. Pero, malinaw para sa akin, at this is only my opinion, trabaho yan. Tinatrabaho yan ni Joje Alcaraz. Na ano? Tandaan ninyo yung tao na yan, may kaso yan na perpetual disqualification. Nagtataka ako kung bakit merong lakas ng loob mag-file pa na maging nominado siya ng party list. Kaya sa mga hindi po nakakaalam at ngayon lang nakakaalam, sinasabi ko, ibinubunyag ko na yung kanilang ikangang plano. Sabi ko, ano ba pinipresent nila? Juan Munti. Juan Munti, di ba? So, pera ng taong bayan ang gamit nila. Which is bawal yan sa party list law. Kahit tignan nyo, ang Section 6 ng Party List Law, sinasabi doon, bawal ang foundation, pero ginagamit nila, foundation. Maraming ground. Ewan ko lang kung bakit dito, mga politiko, nawala ikang nagpapile sa kanya ng disqualification case. Ngayon, ako, sino man, alam po ninyo, may bayad dyan pag nagpile ka ng kaso sa COMELEC. Merong bayad dyan. Ngayon, kung sino man, nananawagan ako, ang magpipinan sa akin, na para lang, makasuhan yan, si Joje Alcaraz ng disqualification o Juan Munti ng disqualification, ako ang magbo-volunteer para yan, ipailan sa COMELEC. Tandaan po ninyo yan. Lantaran kong sinasabi dito sa social media, na ako mismo ang magpapail ng disqualification dyan. Kasi masyado na tayong ginugunggong niyang ikangang mga politiko rito. Akala mo siguro, Georgia, porkit abogado ka, porkit marami kang pera, aatrasan kita. Akala mo siguro, matatakot niyo ako. Yun ang malaking pagkakamali ninyo. Iminumulat ko lang ang mga Montilipeño na huwag na kayong magpagago sa mga ganyan, mga klaseng mga politiko. Ano gamit nila? Gamit ang pera ng taong bayan. Gamit ang pera ng pera natin na ating mga taxpayer. Akala nila siguro, lahat na lang ng Montilipeño, gunggong.
Diyan sila nagkakamali. Sobra-sobra na dami ng pera ninyo. Magkaroon naman kayo ng pagpapadama sa amin. Sa tagal namin dito, naturingan kang National Capital Region, wala kaming hospital. Sige nga, ang dapat kayong mga botante, iminumulat ninyo ang inyong mga mata, iminumulat ninyo ang inyong mga pag-iisip na matagal na kayong nagpapagago sa mga ganyang mga klaseng politiko. Sige nga, hindi pa, raratsahin ko talaga sila ng raratsahin. Dahil hindi na tama yung ginagawa nila na panloloko sa taong bayan. Yan. Sige lang, magpaloko kayo. Alam mo, dapat ang inihiling ninyo, mga kababayan, tayong mga Montelepeño, unang-una, hospital. Pangalawa, tanggalin ang care card. Diba? Ha? Yan. Yan lang ang aking pinapakiusap sa inyo. Hingin nyo rito, hospital. Tanggalin na ang pagbabayad ng care card. At kung sino man ang magpapanukala na tumatakbong ng mga politiko rito na ipatatanggal na nila yung care card na yan, yan ang iboto natin. Hindi yung tinatabasa na lang nila ng tinatamasa yung pera ng taong bayan. Mga kababayan, hanggang kailan kayo matatakot sa mga inutil na yan? Diba? Yan ba? Yan ba gusto ninyo? Alam po ninyo, pasensya na kayo, talagang maraming tumatawag sa akin, no? Dahil mga humihingi ng tulong, no? Ako naman po, open po ako. Wala po tayong pera, pero marami akong pwedeng maitulong sa inyo kahit payo man lang. Katulad nung humingi nga sa akin ng tulong na taga Nueva Ecija. Ayun, natulungan natin. Diba? Ganyan po ako. Hindi ho pera lang ang pinag-uusapan natin. Pinag-uusapan po natin yung magkakaroon kayo ng hustisya sa mga pinaglalaban ninyo. Diba? Yan. Sobra na dami nila ng pera. Diba? Lahat na lang dito nananakaw. Lahat na lang dito pinakiikot kayo. Sige lang, gawin nyo mga kababayan. Pumayag kayong paikutin kayo. Diba? Yan ba gusto ninyo? Yung pinaiikot na lang kayo ng mga politiko rito. Mulat nyo naman ang inyong mga mata. Sabi ko nga sa inyo, matapang kong ina-announce sa inyo, ako ang magpapayag ng disqualification. Sana lang, may makadinig dito na magpipinan sa akin para pambayad doon sa COMELEC ng for disqualification ng 1 munti. At marami na akong ebidensya, may ground. Marami na akong ground na para yan for disqualification. Unang-una, yung third nominee nila, merong perpetual disqualification yan na naging kaso sa COMELEC. Yan ang isang ground. Di ba? Marami pa. Marami, mga kababayan. No? Marami pa. Kaya hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit kailangan ninyong bumoto ng ginagago kayo. Diba? Ang akin dito, binibigyan ko lang kayo ng awareness. Sinong gusto makipagdebate? Lalaban ako ng debate kahit kanino. Kahit pa sino yan. Lalaban ako ng debate. Issue for issue. Ewan ko lang, kung pati mga konsyal ng 1 munti, haharap sa akin. Yeah? Kasi, sa totoo lang, sorry nga to my words, mga kababayan. Kasi kayo, boto kayo ng boto, ng sila na lang ng sila. Ano nangyayari? Ginagawa ng mga konsyal, dahil ginusto, kunwari, nila, pirma na lang ng pirma yan. Dahil bakit? Pera eh.
yung mga pera ng mga committee nila. Sana pupunta, dapat tinatanong nyo yan. Di ba? Oh. Ayan, tinatanong nyo yan. Oh, yung iskandalong ginagawa nung anak ni Congressman Jimmy, hindi yan nahalukay. Di ba? Hindi yan nahalukay. Ngayon, kung kayo'y politiko at ayaw nyong ma-scrutinize kayo, ayaw nyo, huwag kayo magpolitiko. Dahil kayo talaga, subject kayo para sa pagpuna. Sabi nga ng Supreme Court, hindi kayo dapat mga pusong mamon. Na tulad ni Allen Ampaya. Akala ni Allen Ampaya, matitinag niya ako. Yeah. Akala niya, mabubusalan niya ako pag ako'y kinasuhan niya. Akala ni Ampaya, ngayon, ikaw ngayon ang sumagot, tapos ka na ba? Di ba, Biyernes ngayon? Iyan lang ang binigay sa'yo na panahon ng DILG na sumagot ka sa aking reklamo tungkol sa calamity fund. Di ba? Yan yun. Paano mo kaya ipaliliwanag sa DILG? Ituturo mo na naman, DSWD. Hoy, wag mo kaming paikutin, Allen Ampaya. Pirma lang ng kapitan yan, go na yan ng DSWD. At marami kong witness dyan. Allen Ampaya, na ganyan ang totoong nangyayari dito sa ating lungsod ng Muntinlupa. Wag mo kaming gaguhin. Dahil dito, iminumulat ko lang ang mga Muntinlupeño sa ginagawa ninyong mga katarantaduhan. No? Wag ako. Tandaan nyo, wag ako. Dahil lumalaban ako at pumapalag ako. Kaya kayo, mga kababayan, wag mo kayo magpagago sa mga gagong mga politiko. Dahil alam ko naman, di naman kayo mga gago. Nasagot mo na ba ako, Allen Ampaya? Yung reklamo ko sa'yo, sa DILG, yung reklamo ko sa'yo, Bongbong, Konsyal Borbong Berdutaso, salamat sa panonood mo. Di ba? Wag ako. Dahil pumapalag po ako Kahit po ako ganito, kung isang PWD, kahit po isa akong senior citizen, pumapalag po ako. Hindi po ako hindi niyo po ako kayang takutin at hindi po ako natatakot. Tandaan ninyo. Ewan ko nga ba kung bakit nananahimik yung mga ibang mga politiko rito. Nawala. Puro mga sarado ang bibig. Ngayon, dapat po ninyo bawasan natin yung kanilang kapangyarihan na dapat magluklo kayo ng tamang mga kandidato. Yan lang po aking panawagan. Hindi ko kailangan pumesto sa barangay, hindi ko kailangan maging konsyal, hindi ko kailangan maging congressman, hindi ko kailangan maging vice mayor, hindi ko kailangan maging mayor. At kung ano-ano pa. Sabi ko nga sa inyo, wala akong pakailam kay magnakaw kayo na magnakaw, basta ibigay nyo yung para sa tao. Ano ang programa ninyo sa aming mga senior citizen? Di ba? Nangako ka nga di ba? Meron kang isang kabala ibibigay, Congressman Jimmy Presnedi, asaan? Naging 5 kilo na lang. Ang masakla pa dyan, baka mamaya, mga kababayan, ang sinasubmit nila doon sa COA isang kaban. Hindi pala 5 kilo lang. Diba? Yan o yan. Ngayon, alam ko naman dahil pag mga desperado na yan, wala yan, ipapapatay lang ako niyan. Pero at least, alam na ninyo kung sino pumatay sa akin. Diba? Wala naman iba mag-i-interest sa buhay ko Diba? Kung hindi, yan mga yan. Ano sabi nila sa sarili nila? Huwag yung pansinin yung Bert Manggada na yan. Huwag yung pansinin yung Daddy Bert na yan. Wala yan. Yun ang akala ninyo. Ako ang susugat sa inyo. Diba? Yan. Masusugatan kayo sa akin. Kahit papano.
Alam po ninyo yan. Hindi nyo ako kayang busalan ang aking bibig. Dahil ang dapat nagiging loyal ako, ha? Saan ako dapat nagiging loyal ako? Dapat doon mismo sa taong bayan, hindi kahit kaninong mga gagong politiko. Tandaan ninyo, dyan ako loyal. Hindi ako loyal kahit kaninong politiko. Diba? Sabi nga, pagdating sa politika, there's no permanent friends. Diba? Walang permanenteng kaibigan yan. Walang permanenteng kaaway yan. Mga kaaway ngayon, bukas magkabati na yan. Dahil saan? Pansariling interest lang. Wala naman walang politiko na walang pansariling interest. Ngayon, pero pwede naman tayo magluklok ng bago para malaman naman ninyo na subukan yung bago. Diba? Yan po yan. Ganyan po mga kababayan. Huwag ko kayo natatakot sa mga yan. Diba? I-voice out ninyo kung anong gusto ninyo. Tandaan ninyo, wala akong sinasabing kung ano man ay binibig, tanggapin nyo. Wala kayong hindi tatanggapin dahil yung pinamimigay nila, pera naman po ng taong bayan yan. Sana naman, yung lumapit sa akin, na taga Nueva Ecija, sana naman, ang isipin nyo, yung trauma ng bata. Yung pagkakatrauma ng bata, yan po ang dapat nyong bigyan ng prioridad. Baka hanggang sa lumaki yan, dala-dala na yan. Ngayon, sana lang, hindi po kayo magpapakuha, sa areglo. 10 taong gulang, hinabol ng taga, pagkatapos magpapaano lang kayo, wala kayong kwentang magulang. Sasabihin ko na po sa inyo yan, wala kayong kwentang magulang. Pag iyan, salamat, nanonood yung head po ng bayanan ng Bausi, yung Ana Pagkalinawan. Ako po, pagdating sa Bausi, kanya po ako nagtatanong. Dapat, Kagawad Ana, eto, meron sa akin kasi nagsumbong na taga Nueva Ecija na pinapaikot sila, sabi daw maghihiring pa sa Bausi. Hinabol ng taga yung 10 taong gulang ng isang matanda. Ngayon, ang sinasabi, dahil yung pala, kumpare pala nung kapitan yung nanghabol ng taga. At yung isang bata, linibre pang batok. Binatukan. So ngayon, ako'y nananawagan, Mr. Ramon Concepcion, sana naman po, hindi po kayo magpapakuha sa areglo. Proteksyonan po ninyo yung apo ninyo. Ikaw, nanay ka, Jessica Concepcion, sana naman, proteksyonan mo yung anak mo. Huwag kayong magpakuha sa areglo. Yung sinasabi ng kapitan na Lunes pa, hindi naman dapat na paabutin pa ng Lunes. Kanina, may panahon sila na dapat ipadampot na sa pulis yung ng habol ng taga. O ano? Kung hindi pa ako tumawag doon sa sa barangay ninyo, aasikasuhin kaya kayo? Nadidinig ng kapitan. May sarili raw sila. Oo nga, may sarili nga kayong Bausi, pero hindi nyo ginagampanan yung tungkulin nyo para sa taong bayan. Dito sa amin, pagreklamo ng Bausi, diretso ka agad dyan. At merong probable cause, diretso ka agad dyan. Saan? Doon sa police station. At sila, ang Bausi pa ang nagdadala doon. Hindi yung pinapangakuan ninyo, naka-Lunes pa. Bakit? No. Umikot ang tumpong mo, di ba, kapitan? Nung sinabi kong irireklamo kita sa DILG at sa ombudsman, di ba? Sinabi ko sa'yo, di ba, irireklamo kita. Dahil hindi tama yung ginagawa mong proseso.
Sinasabi ko nga sa inyo, hindi po ako abogado. Pero, dapat to talaga, kahit hindi po tayo abogado, pinag-aaralan po natin ang batas ng ating mga karapatan. Yan po yan, mga kababayan. Kaya ako'y nananawagan sa iyo, Mr. Ramon Concepcion, huwag kausanang magpapareglo. Baka dumating ang panahon, pagsisiyan nyo lang yan, na yung dala-dala ng bata, yung trauma, hanggang sa lumaki. Kayo, ang nagpapahamak sa bata na yan, pag hindi nyo yan kinasuhan. Tuluyan nyo yan! Para yung mga ganyang mga klaseng tao, nadadala. Diba? Kayo sa probinsya, panawagan to, sa launod sa akin sa mga probinsya, wag ho kayong, pagbawsi ang pinag-usapan, hindi na ho yan, hinihiring pa. Yung sinasabi nila, 45 days, wag ho kayong maniwala dyan. Okay? Oh, sa mga susunod po ulit na mga gabi, no? Tandaan po ninyo, ako po rito ay mag-uulat sa inyo kung ano yung mga kaganapan dito sa ating lungsod ng Muntinlupa. Hindi po natin sila tatantanan. Ha? Nang ika nga para kayo, matuto kayo, mamulat ang inyong mga mata sa ginagawa sa inyong mga katarantado na mga gagong mga politiko rito. Mga kababayan, susunod po ulit, ako'y bumabati po ulit sa inyo na magandang gabi. Nawa lagi kayong patnubayan kayo ng ating Panginoon Diyos. Ligtas po sa anuman po sakuna, anuman po kapamakan, lalong-lalo na po sa anuman pong mga karamdaman. God bless you all at maraming pong salamat sa Diyos.